Hello, 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 hello. It's me again. Magandang buhay mga kalingap, mga supporters. Andito po tayo ngayon at gagawa po tayo ng kasabakik. At alam po, inahanda na po natin ang ating kamuting kahoy. Kayo din po ba gumagawa ng ganito? For the first time, ngayon ko pa lang po ito gagawin, no, 'di ba po? At ayan po, syempre, kailangan nating balatan muna ang ating kamuting kahoy. Alam niyo po, ang tawag kasi sa amin ito sa Davao, sa Bisaya is balanghoy. 'Yon yung tawag sa aming Bisaya eh. Siyempre, dito tayo sa Manila daw. Charot na kamuting kahoy, 'di ba? Social, charot. Okay lang po yung social, ang importante kumakain ka pa rin ng kahit anong taga-bukid o sa mga galing sa bukid ng mga pananim, 'di ba po? Mga kalingap, mga supporters. At ayan po ay tayo po ay nagbabalat diyan. Binabalatan po natin ang ating kamuting kahoy para i-ready po ito sa ating kasabaki ko. 'Di ba po? Ang sarap sa pakiramdam may mga ganito ka. Kung gusto mong magluto, gusto mong gumawa, mayroon lang po sa paligid na pwede nating kuhaan ng kamuting kahoy, mga kalingap, mga ka-supporters. At ayan na nga po, yan. At seryoso ang inyong lingkod, ang inyong founder, ang inyong kalingap, charot. Diba, ganyan lang po, ganyan lang po ang ginagawa natin sa umaga. Sa pang-araw-araw, kung gusto mo ng business, kung gusto mong kumita, pwede pong pagkakakitaan po ang ating kamuting kahoy na nasa backyard lang po natin itinanim, 'di ba po mga mga supporters? Ang taong tamad, walang mapapala sa buhay. Ang taong masipag, maraming nagagawa sa paghahanap buhay. 'Di ba po mga kalingap, mga ka-supporters?
Ayan po, medyo marami po kasi ang ating binabalatan kaya medyo matagal po ang pagbabalat natin. Meron din kasing kamuting kahoy na mahirap balatan. Meron din pong kamuting kahoy na madali siyang balatan. Di ba po mga kalingap, mga ka-supporters? At ayan po ay nagbabalat pa rin po tayo dyan at matagal-tagal na po yung pagbabalat natin. Hindi pwedeng hindi balatan, baka malason po tayo. Ay sila, ay tayo. Ang kumakain po, baka po malason. Iba kasi po talaga yung maayos at malinis po ang ating pagkagawa sa ating kasaba cake. Dahil tayo lang din po naman ang kakain nito, di ba mga kalingap, mga ka-supporters? At ayan po, tuloy-tuloy sa totoo lang, minsan nakakainip po yung talagang magbabalat ng ganito. Lalo-lalo na po minsan ang kamuting kahoy is mga maliliit, pero the more naman ang mas maraming mas marami yung mga malalaki po, mga kalingap, mga supporters. So, di ba po? Sa ganito kasi, dito mo makikita kung ano mo, yung skills mo sa paggagawa ng ganitong kasaba cake. Hindi mo, sa totoo lang, hindi ko pa talaga naranasan ang gumawa ng kasaba cake. First time ko po talaga iyan gagawin para po maano ko din natin sa sarili natin kung kaya ba natin gawin, di ba po? Sa ganito kasi pwede natin silang pagkakakitaan kahit nasa bahay ka lang, basta masipag ka, magtanim-tanim or maganyan, magkayod-kayod, magbalat, kikita at kikita ka. Walang taong magugutom sa taong masipag. Di ba po mga kalingap, mga supporters? At ayan po ay malapit na po tayong matatapos dyan at mag-aano na po tayo. Magkakayod po tayo ng ng balanghoy kayod o basta gadgarin Di ba mga kalingap, mga kabukid, tingnan mo. Minsan kasi madikit kasi yung balat sa sa balanghoy. Kaya minsan mahirap po siya talaga babalatan, di ba po? Kaya kailangan mo talaga sa ganitong mga gawa ay kailangan mo talaga yung tiyaga lang po talaga. Kasi pagdating ng ng oras na maluluto na at nagagawa mo na, masarap naman sa pakiramdam kasi nagawa mo yung best mo, o di ba? At higit po sa lahat sa mga ganito, ayan na po at nakaready na po. Natapos na po siya na balatan at hinugasan na po natin at ayan na po. Kayod is life. Sa totoo lang ang dami ko pong sugat kasi nga po ang dami pong dami po akong na tawag nito, paggadgad ko nadulas yung kamay. Hindi po maiwasan talaga yun. Kailangan po talaga dahan-dahan at ingatan lang po ang ating pagkakayod ng kamuting kahoy. Hindi naman kailangan nating madaliin para lang matapos agad, kundi kailangan lang dahan-dahanin para po magkaroon po ng magandang resulta ang ating mga ginagawa. Di ba po mga kalingap, mga supporters? At ayan po, ang saya ko pa dyan, no? Naka-smile pa sa inyong kalingapan. Pagkatapos niya, pagdating ng ng ganyan, bigla akong nadulas yung kamay, kaya medyo marami tayong sugat-sugat. Pero nag-i-enjoy po ako, sa mga ginagawa ko at higit po sa lahat, ang sarap sa pakiramdam, lalong-lalo na ganyan ang mga nakikita natin. Lalong-lalo na sarili mong gawa. 'Di ba po mga kalingap, mga supporters? Masarap lang pala talaga pag ganitong gawa mo, makikita mo talaga.
kailangan talaga siyang tiyagaan talaga natin siyang anuhin na kayurin talaga mga kalingap, mga supporters para po, ayan, tapos po siya, maliit na lang po siya natitira kaso po talaga nagasgas talaga masali talaga yung iyong mga kamay, daliri na masugatan. Kasama po yan sa paggawa natin ng ating kasaba cake. Pero the best naman po pag nakita mo yung resulta ng iyong mga ginagawa. 'Di ba po mga kalingap, mga supporters? Ang ingredients po natin dyan sa ating kasaba cake, kailangan lang po natin, nilagay ko kasi 3 itlog, isang latang condense, isang latang ibap, at higit po sa lahat, nilagyan ko po siya ng buko. At ayan po, tapos na po ang ating pagkakayod sa balanghoy or kamuting kahoy. Ayan na po yung resulta. Kailangan na po nating pigaan para po makikita po natin at aalisin po ang kanyang katas o yung kanyang sabaw para po maihalo na po natin sa ating kaserola. Ayan po, napigaan na po natin yan, ang ating balanghoy or kamuting kahoy. At ang nilagay ko po na ingredients dyan ay 3 itlog, isang latang condense, isang latang ibap. At ayan po ang resulta po mga kalingap, mga kabukid. Isang latang ibap, isang latang condense, 3 itlog, tapos nilagyan ko po ng buko at asukal at higit po sa lahat, konting sabaw ng buko para po siya maglalasa mga kalingap, mga supporters. At ayan po ang ating last na gawa po, ang ating resulta for the first time po nagawa ko po yan na hindi po minamadali. O, di ba po? Ang sarap lang talaga. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!